Gemini, ito na yung reading mo, November 24 to 30. Or kung kailan man makarating sa ito. Timeless reading din naman ito kagaya ng ibang readings ko rito. Check natin ano yung mga messages para sa iyo. General reading only ha, kung ano lang yung tutugma sa inyo. Thank you so much sa mga bago rito, lalo na dun sa mga matagal na. Don't forget to subscribe, like, or follow. Pa-leave na lang din ng like, ng heart, or pa-share na lang din itong ating reading. Okay, sa bottom ng deck may have the Queen of Wands, fire energy. Meron ka ritong surrender card, purification, enterprise. Ay, mamaya to. Sa pinakadulo ito guys, yung affirmation nyo or closing message nyo yan. Overall energy, you have the Wheel of Fortune, reversed. Two of Wands, Two Pentacles, Nine of Swords reversed, Three of Pentacles. Mga numbers na meron dito, meron tayo number 12, 41, number 1, number 10, number 2, 9, 3. Okay, yun yung mga numbers na nakukuha ko rito sa mga cards. So, unahin na natin itong mga oracle cards mo. Sabi dito, surrender, release and surrender all control and let nature take its course. So, may mga bagay dito na, Gemini, na dapat ipaubaya mo na lang sa langit. Or, aside from that, pwedeng may mga bagay na kailangan mo nang bitiwan. Tigilan mo na, pakawalan mo na, hayaan mo na. Kung ano man yun. Oo, may mga bagay dito na wag mo nang pangunahan, wag mo nang saklawan. Okay, yun yung sinasabi rito. Let go mo na yan, whatever. Kung ano man yan in general. Why? Kasi parang etong surrendering mo is somewhat related dito sa purification card mo. Okay? So, ang nafe-feel ko na ang nafe-feel ko about these two cards ay meron mga bagay dito na kailangan nang magtapos. Lalo na kung matagal na yung naging grip mo dyan, kung matagal ka nang holding on dito, pwedeng emotion, situation, connection, whatever. Attachment, etc. Kasi yun yung magiging part ng purification process para sa iyo. Kumbaga, this is a natural cause ng detoxification sa sistema mo, sa buhay mo. O, kung sasabihin nyo si Universe, sige. Ito yung part ni Universe of telling you, Gemini, na kailangan let go mo na to para ma-purify ka na.
Matanggalin yung mga dapat na hindi na dito. No longer for your highest good, no longer healthy or toxic na para sa iyo. Okay, it could be connections, it could be your habits, it could be something related about your health, it could be a toxic place, a toxic job, whatever, basta could be harboring emotions na matagal nang kinikimkim, matagal ka nang, alam mo yun, toxic na siya sa'yo eh. Kung ano man yun eh, tao man yung bagay sitwasyon. Feelings. Okay? Yun yung part ng purification mo. Tinatanggal na sa sistema mo, sa path mo, yung mga hindi na dapat, pero meron kang kailangan gawin. Magsisimula rin yan sa iyo by surrendering. Mismo, ikaw mismo. No? So, yung process is magsisimula sa iyo. And pwedeng itong week na nga yan na to. So, this reading, pwedeng mag-stretch ito from this week forward kasi ito ay timeless reading naman. Okay? Wow! So, after netong surrendering, after ng purification, you have the enterprise. So, it could be starting another chapter. This is a new evolution para sa'yo kung ako, Gemini, tatanungin. This is growth, expansion, transformation, evolution mo. Kaya napaka-importante nung first step sa iyong evolution is surrender. And then, doon napapasok yung purification, yung transformation mo. And then, finally, makakapagsimula ka na ng panibagong enterprise. This is a whole new you, a whole new world for you, a whole new chapter for you, in general. In general, kung saan tutugma sa inyo, kung sa career, sa sarili mo, sa love life mo, etc. When it comes to your overall energy of the you have the 10, lagi ko nasasabi, Wheel of Fortune, Trump number 10, reversed. This is the ending of a cycle. As what I've said, etong mga cards na to, ito, are, connected. Somehow connected. May magtatapos pero merong something na magsisimula sa'yo. Big time. But you should make the first move, which is surrendering. It all depends on you, Gemini. Kasi, I have a feeling na pag hindi mo magawang i-surrender to, hindi magti-take place yung purification, hindi ka mag-i-evolve. Hindi magbabago yung situation mo. So, I think itong Wheel of Fortune na to as an overall energy is an indication na merong cycle na talaga na magtatapos para sa iyo. Okay? Whether you like it or not. Part ng process yan. Part ng evolution mo, ng growth mo, ng transformation mo yan. Okay? So, kung hindi mo ile-let go yung dapat mong ile-let go, walang mangyayaring pagbabago kasi baliktad yung wheel. So, nasa sayo yun. Okay? Ngayon, 2 buwans naman, ito yung challenge mo, sa area ng challenge mo, no? Dito sa area ng challenge mo, I think, pwede kasing nahihirapan ka kung anong path ba dito yung dapat mong tahakin. Maaring hindi mo alam which path to take, alin ba ang mas tamang piliin. Okay, siguro nako-confuse ka. Nahihirapan ka mag-decide, mamili. Between, dalawang path, dalawang options, kung ano man yan. Ano yung challenge mo? Or pwedeng hindi mo rin alam kasi paano simulan eh. Kaya nga, Gemini, parang inisa-isa ko na yan.
Ang pinakasimula mo doon is tanggalin yung mga dapat tanggalin sa equation. And doon ka palang makakapamili ng path mo. Okay? Try mo lang. Malay mo naman, yan talaga yung kasagutan sa evolution mo. Itong enterprise na to. Ngayon, when it comes to blessing advantage mo, meron ka rito ang Two of Pentacles. So, ayan na nga, paparating na yung ship mo. Anong ibig sabihin nun? Paparating na yung opportunity mo. Sasakay ka ba? Kung mananatili kang may stuck dito kasi nga hindi ka maka-let go. Okay, choice mo na naman ito. Again, this is a card of decision. Decision. Parang choice card yan eh. Alam mo ba kung anong meron dito? Beyond that Two of Wands, andun yung malawak na possibility para sa'yo. Kailangan mong i-explore what's on the other side. Pero hindi mangyayari yun hanggat kumakapit ka pa rin doon sa mga bagay na hindi mo na dapat kapitan pa. Yun yung dapat sinusurrender mo. Ngayon, with the blessing card, advantage card, is nakikita ko rito, mukhang may opportunity, yun yung advantage mo. Kung i-grab mo ba tong opportunity na to? Okay, may options ka eh. Maaari kang makapamili. Andyan yung break na inintay mo, yung opportunity mo. So, yun yung pinaka-advantage blessing mo rito, ano? Oo. Kasi nakikita ko dito, makakapanimbang ka eh. Pwede mong timbangin yung pros and cons dito sa situation na to eh. Okay? Yun yung maganda ron kasi hindi lang isa yung kumbaga hindi ka lang left with only one choice. Meron kang dalawa. So, makakapamili at makakapamili ka. Blessing pa rin yun, di ba? Kaysa yung no choice ka. No? Yun yung feeling ko rito. So, timbangin mo na lang pros and cons, no? Netong dalawang options mo na yan. Or dalawang opportunities mo na yan. Financial, career, kabuhayan mo, meron kang 9 of Swords. So, finally, yung mga stress mo, mga gumugulo sa isip mo, mga anxiety mo na yan, whatever, maano na yan eh, huhupa rin yan eventually with the 9 of Swords reversed. Kasi siguro ang tagal-tagal nang nakatira sa isip mo to. Ang tagal-tagal nang hindi mo na figure out or ang tagal-tagal nang walang solution, walang pagbabago, kumbaga nabuhay. Kumbaga nagtagal ka na doon, nasta ka na doon sa stage ng palagi ka na lang namumroblema, nag-iisip, no? Yun na nga, parang hindi na nakapahinga yung isip mo. Pero dahil ganito naman ang appearance nito, this is an indication na matatapos na yung period na yun. No? Related sa ano ha? Sa career, financial, kabuhayan, or sa business mo yan. Ngayon, sa love life mo naman, you have 3 of Pentacles. I think this is something na hindi mag-workout, Gemini. Oo. Bakit hindi mag-workout? Kasi, I think may mga pampagulo rito. It could be third-party situation. Pag sinabing third-party, hindi laging may kabit, ah. Oh. Pwedeng may mga other influences na maaaring yun yung nakaka-apekto eh. Bakit hindi magwo-work itong connection na ito? May mga ibang factors ba? Na yun yung nagiging sagabal, yun yung nagiging issue, problema, kung bakit hindi mag-work itong connection na to. May interference
Merong ibang intervention, may nangingialam siguro, hindi ko alam, outside influences, whether mga tropa niya, whether family niya, or kung meron mang ibang tao talaga nakakonect dito, whether ikaw or siya. Pwedeng yun. Tsaka parang meron ditong, kung ito ay marriage na, partnership na, existing na, yun na nga, pwedeng merong kakulangan sa pagtutulungan sa inyong dalawa. Pwedeng wala kayong teamwork kasi eh. Pwedeng yun yung issue ngayon sa inyo. Itong person mo. Jowa mo man yan, asawa. Ngayon, pagdating sa yung bottom ng deck mo, what you don't see coming is the Queen of Wands. I think this is something na mag-i-spark ng attraction. Di mo yun na-expect siguro na ma-attract ka dito or ma-attract sa'yo itong tao na to. Could be a new person paparating sa'yo. Pwede. Siguro hindi mo yun na-expect na, uy, matatypan mo to. Or siya yung magkakatype sa'yo. Parang ganun. Pwedeng mahulog, no? And para sa yung closing message, affirmation, meron kang release. Pinakamansahe. Once you're, Gemini, pinupukpok na tayo ng surrender, release, redundant. Surrender, release, pareho lang to. Ninanag ka ng baraha mo. Once you release your past emotional pains, ano yung sinabi ko kanina? It could be bagay, emotions, diba? Or connection. Once you release your past emotional pains, you regain your true talent. Ano yung sinasabi ko? Magkakaroon ka ng panibagong enterprise. So yung sinasabi kong period of growth, evolution para sa'yo eh. So magsisimula yan once na matutunan mong mag-release. Sa'yo talaga magsisimula. Lahat Gemini. Detachments are released now. And you can experience the feeling of freedom. Aning sinabi ko, may pag-end ng cycle, di ba? May mga path to take, di ba? May opportunity ka, may evolution ka. Mother Earth will hold you through difficult times. Huwag ka mag-alala, surrender mo lang sa langit yan. Sabi dito, hindi ka pababayaan. Through difficult times. Remember the innocence you imbued as a child and remember you are loved. Affirmation. I release my emotional pain and move on. Yun ang mensahe para sa iyo, Gemini. Until our next reading. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, follow. Palib na lang ng like, ng heart, ng comment, pa-share. Thank you sa mga nag-avail na membership subscription, sa mga hindi umaalis, sa mga patuloy na sumusubaybay, laging nag-share ng mga readings natin, mga nagpapadala ng support, star, super thanks, nag-avail ng private readings. Private reading, tingnan nyo na yung mga nakasulat sa description or magsadya kayo, nag-iisa, official na Purple Teen page sa Blue App. Purple Teen ko yung may blue check lang. Pag walang blue check, hindi ako. Kayo mag-PM sa akin. Godspeed, babush!